do not feel alone. Ayan. Ito lang masasabi ko sa inyo, do not feel alone. Hindi ka nag-iisa. Again, taas nga po lahat ng kamay na may problema. Ayan. O, tignan mo, hindi ka nag-iisa. Yung kapatid mo, meron ding problema. No one is immune. No one is exempted. Kahit si pastor, may problema. Kahit si brother, may problema. Kahit si sister, may problema. At kahit sino pa yan. Hindi naman sinabing kapag sobrang malapit ka kay Lord, wala ka ng problema, exempted ka na. Hindi, walang ganon. And mga kapatid, I wish I could tell you na okay lang, na madali lang. Na there are some days na, yes, okay ka, meron ding some days na hindi ka okay. I wish I could tell you na okay lang, na madali lang, na ganyan talaga. Pero, mga kapatid, hindi. Life is not fair, but our God is fair. Amen? Amen. So, alam nyo, nung Tuesday yun, di ba? Yung nagsimulang lumakas yung bagyo. Nung Tuesday kasi, ang lakas-lakas ng ulan. Halos zero visibility na. Di ba? Yung kahit ayun lang yung tindahan, hindi mo makita. Di ba? And it got me thinking, marami sa atin, ganun ang buhay. That's how some people's life are. Hindi nila makita kung ano yung nasa harapan nila dahil sa lakas ng ulan. Di ba? Hindi nila makita kung ano ba yung nasa future dahil nabubulag sila sa problemang nasa harap nila. Pero mga kapatid, hindi ko man alam ang pinagdaraanan nyo, hindi ko din alam kung kailan ito mababago. I wish I could tell you na mamaya okay na yan, ayos na yan. Pero mga kapatid, hindi ko man alam ang eksaktong oras at ang eksaktong lugar, ito lang ang masasabi ko, you can make it through the grace of God. Amen? Amen. With the grace of God, kakayanin. Amen? Kakayanin? Kakayanin with the grace of God. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, take heart. Ano mang bagyo yan, pasasaan ba? Sisikat din ang araw at mapapawi ang ulan. Amen? Amen. Yeah. Hindi habang buhay uulan, pero hindi rin naman araw-araw. Hindi rin naman habang buhay maaraw. Diba? Pero ito lang yung tatandaan natin. Maulan man, maulap, maaraw, ang araw laging nandyan. Masaya ka o malungkot, may problema o wala, ang Diyos lagi nating kasama. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yan. So, nung nakaraan, pinag-aralan po natin, yan, how to be devoted to one another nung first Sunday. Pangalawa is honor one another. Pangatlo, last week, accepting one another. And today, pag-aaralin po natin, encouraging one another. Yan. Sabihin nga po natin, encouraging one another. Amen. Yan. At ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Hebrews chapter 3, verses 12 to 13. Sabihin niyo po ako, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Verse 13, but encourage one another kailan? Daily. Yan. As long as it is called today. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Yan. Next, the church should be a place of encouragement. Amen? Amen. Kaya ang tanong, marunong ka bang mag-encourage? Ayan. Well, we have to admit, kailangan nating aminin, not everyone is a natural encourager. Hindi lahat natural na kayang mag-encourage. Amen po ba? Amen. Hindi lahat, but let me tell you this. As a believer, as a follower of Christ, we are bound to develop into a great encourager. Yan. You will become a great encourager. It may take a little time, a little practice, but you will get there. Amen? Amen. Again, a church is a place of encouragement. Kaya naman, dito natin dapat nararanasan firsthand. Dito dapat natin na-experience na magpalakasan ng loob. And as well as grow mature in our faith. Yan. Matuto na tayong mag-encourage. Yan. Diba?
We become encouragers ourselves as we grow in Christ. Amen po ba? Hindi natin napapansin yun. Sa araw-araw, sa linggo-linggo natin pag-attend sa church, we hear a lot of verses. We hear a lot of encouragement. And as time goes by, as we mature in faith, hindi natin namamalayan, ikaw mismo, nagsisilbi ng kalakasan sa mga kapatid mo. Amen? Amen. Yan. Sabi sa verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Daily. Hindi lang tuwing Sunday or tuwing may church. Kasi hindi lang naman tuwing may church may problema, di ba? Kaya hindi lang tuwing church nangangailangan ng encouragement ang ating mga kapatiran. Daily. Kasi daily din ang laban. At kapag nanghihina kasi ang kapatiran, kapag may problema, madaling nagkakasala. Amen po ba doon? Kasi wala na, hindi ka na makapag-isip ng maayos kung ano na lang ang unang pumasok sa isip, tama man o mali. That's why we have to be encouraged daily, in the church especially. Kasi when encouragement is absent in the church, ay wala na, things will go wrong. People will feel unloved. Yan. People will feel unimportant. People will feel useless and forgotten. Sabi nila, ganun din naman eh. Kahit nasa church ako, wala din naman ako napapala. Wala din namang nang-encourage sa akin. Huwag na lang mag-church. Pag uwi ko, yung problema ko, yun pa rin naman. Yeah? Mga kapatid, God knows that we are all in need of grace-filled encouragement. So He calls us, tinatawag na tayo, to encourage each other every day until Jesus returns. Yan. Encourage each other daily. Every day, hindi lang every Sunday. Ano nga yung lagi natin sinasabi? Being a Christian is a way of life. Diba? Hindi ka Christian kapag Sunday lang. Hindi ka Christian kapag Wednesday lang. Diba? Hindi ka magka-care sa kapatid mo kapag Sunday o kapag may church lang. Tapos pag uwi, wala nang pansinan kahit kapitbahay mo pa sa Sunday na ulit pag nasa church. Hindi ganon. Being a Christian is a way of life, and one characteristic of being a Christian is that we are encouragers. Marunong tayong mag-encourage. Amen? Amen. So as a Christian encourager, dapat ang way ng pang-encourage natin ay Christian encouragement din. Hindi yung, kaya mo yan. Tapos okay na. Hindi ganon. Yan. Paano bang mang-encourage ang isang anak ng Diyos? Ang isang Kristiyano, kapag nang-encourage, laging pinapaalala kung gaano kabuti ang ating Diyos. Amen? Amen. Lagi nilang pinapakita at pinapaalam kung paanong kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Amen. Ganon mag-encourage. A Christian encouragement leads a person to the conclusion na kahit ano man ang pinagdaraanan mo, gaano man kabigat, God is in control. Amen? I don't know kung sino man dito ang dapat pakarinig nito ngayon. Hindi ko din alam kung ano ba yung sitwasyon mo ngayon. Pero ito ang alam ko. God is in control. And if God is in control, we've got nothing to worry about. Amen? Amen. Pero kapag sinabing God is in control, madali na ba? Easy-easy na lang ba? Wala ka na bang dapat gawin? No. God being in control does not mean madali na lang. Pero here is one thing that we should all be reminded. Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yeah. Everything that is happening is part of God's great plan for us. Amen? Amen. Diba? God works for the good, for your good. God is not working for the worst. He is always working for the good and for our best. So, kung alam natin na God is in control, kalma na. Pero it does not necessarily mean na wala ka nang gagawin. Kailangan mo ring kumilos. Yeah. Kaya siguro madalas sinasabi ng iba,
life is unfair. Kasi nga, ine-expect nila na madali na lang ang buhay dahil sumusunod sila sa Diyos. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, our God is fair. Pantay po ang ating Diyos. Wala siyang favoritism. Ngayon, tanong, deserve mo bang maging masaya? Amen. Pero hindi dahil deserve mong masaya, maging masaya, ibibigay na lang ng Diyos basta-basta. Amen? Ihahanda at ihahanda ka pa rin niya kasi baka masayang lang yung prayer mo kapag ibinigay ng hindi ka handa. Amen? Amen. Baka bigyan ka ng isang sakong barya, hindi mo naman pala kayang buhatin pa uwi. Diba? Konti lang yung may uuwi mo, sayang. Nire-ready ka ng Diyos. Diba? Consider it pure joy kapag merong problema. Kasi it builds character, it builds perseverance, and it builds you. Hinahanda ka ng Diyos para sa napakagandang plano niya para sa iyo. Amen? Amen. Sino dito kapag binigyan ng 1 million, kaya niyang palakihin into 2 million kaagad-agad? Yan. Amen. Merong mga ready na, merong hindi pa. Baka kasi yung iba, biglang maubos, di ba? Pagkakuha ng 1 million, bili agad ng kotse, bili agad. Makakabili na ba ng kotse yung 1 million? Pwede na, pwede na. Okay, yan. O kaya, kung saan-saan dalhin, yung 1 million yung 1 million na ibinigay, ipinagmayabang yung 200,000, may 800,000 na lang. Nagpagawa ng bahay. Ang mahal na rin magpagawa ng bahay ngayon, di ba? So, baka hindi pa kaya. Malay mo, kaya hindi ka binibigyan ng 1 million, 100 million pala yung para sa'yo. Amen? Amen. So, kapag may problema, kalma. God is in control, nire-ready ka niya. Amen? Amen. So, why do we need encouragement? Yan ang tanong. Bakit nga ba kailangan natin ng encouragement? God has commanded us to encourage one another. Bakit? Simply because He knows that we need it. Amen po ba ron? Alam ng Diyos na kailangan natin ng encouragement. We all live in a broken world where everything calls us towards selfishness and despair. Bakit parang yung mayayaman, yung may mayaman, yung mahihirap, lalong may hirap, diba? Parang wala namang nangyayari kahit sino yung nakaupo. Diba? The world we live is somehow broken, diba? Mahirap. That's why we need an encouragement. We need encouragement kasi we are not promised an easy life. Paulit-ulit nating sinasabi, hindi porket Kristiyano ka, easy-easy na lang ang buhay. Wala ka ng problema. Hindi ganon. Sa totoo nga, we are promised sufferings. We are guaranteed na may persecutions. Walang exempted. Kahit nga si Lord Jesus, di ba? Hindi naman siya easy-easy lang nung bumaba siya dito, di ba? Napako pa nga siya, namatay siya para sa atin, di ba? John 15:20, remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. O, diba? Assured tayo, sabi ni Lord Jesus, ako nga kung ako nga, diba? Ako din naman pinersecute. So, ganon din kayo, diba? So, expect persecutions. Huwag ka nang mabibigla. Hindi naman na bago yan. Amen? Gaya ng sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Ayan, sabihin nyo nga po ako, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Huwag ka nang magulat, huwag ka nang mabigla, para namang bago, di ba? Nandiyan naman ang problema. Pero lagi niyong tatandaan, nandyan din palagi ang Diyos. Nasa inyo na lang kung saan kayo magpo-focus, sa problema o sa Diyos. Saan tayo magpo-focus? Sa Diyos. Yan. Kahit naman hindi ka maglingkod sa Diyos, may problema. Kasi ang iba, kung kailan naman nasa church ako, kung kailan naman naglilingkod ako, tsaka pa naman dumating itong mga problemang to. Mga kapatid, kahit wala ka sa church, kahit hindi ka naglilingkod, may problema. Amen? Kaya naman pag nagka-problema, huwag mawawala. Sabihin sa katabi, huwag mawawala. Ayan. Sa katabi naman, sa kabila, huwag mawawala. Ayan. Parang may mga wala na kayong katabi.
Hanapin natin. Yan. Be matured. Magstay kahit may problema. Amen? Amen. Yan. Again, God has commanded us. It is a command to encourage one another simply because alam niya na kailangan natin ng encouragement. Yan. In John chapter 16 verse 33, ito yung sabi. Jesus has already warned us that in this world, you will have trouble. Sige, basahin natin. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ayan. Look at this. Yes, hindi madali. Yes, maraming pagsubok. Pero meron din tayong assurance. Sabi sa una, para magkaroon tayo ng peace. Yan. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng peace, kumalma ka na talaga. It is the true peace. Wala nang kabagabagan. Yan. Take heart, sabi niya. Ito yung promise, ito yung assurance. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihang Diyos. Alam niyo po ba yon? Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihang Diyos. Tinapos na niya ang laban para sa atin. Sabi niya, take heart. Tibayan mo ang loob mo, anak. I have overcome the world. Wala na. Tapos na. Sabi nga, wala na. Finish na. Ayan. Napagtagumpayan na ng Diyos natin ang lahat 2,000 years ago nang siya ay mamatay sa krus. Huwag tayong ihinto doon. At nung mga ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Tapos na nung siya ay muling nabuhay. Wala na, finish na. Sabi, brother, si Jesus naman yun, hindi ako yun. Mga kapatid, God is always with us. Kaya naman, kung kasama mo si Jesus, wala ka nang dapat ipangamba. Diba? Kung kasama mo ang Diyos na napagtagumpayan lahat ng bagay sa mundo, ano bang pagsubok yung pinagdaraanan mo, sigurado, mapagtatagumpayan mo yan. Amen? Amen. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Diyos na nasa sa iyo. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yan. Sabi pa sa Romans chapter 8 verse 37, no, in all these things we are more than conquerors. Dahil kanino? Through Him who loved us. Yan. We are more than conquerors. Kaya nating gapiin ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi sa ganang atin, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Yan. Baka kaya hindi mo matapos-tapos yung laban mo kasi lumalaban kang mag-isa. Amen? Mga kapatid, fight our battles with God. Isama mo sa Diyos ang laban. Amen? Amen. Maging malinaw. Isama sa Diyos ang laban. Isama ang Diyos sa laban, hindi labanan ang Diyos. Amen? Kaya hindi tayo nagtatagumpay kasi baka mamaya pilit nating nilalabanan ang plano ng Diyos. Amen? Amen. Let's give in to God's great plan para sa atin. Again, when encouragement is absent from the life of church, people will feel unloved, unimportant, useless, and forgotten. God knows His people are in need of grace-filled reminders, so He calls us to encourage each other until Jesus returns. Diba? Sabi kanina, daily. Yan. So mga kapatid, let me give you 2 reasons on why we should encourage one another. Yan. Why we should encourage one another. Number 1 is to strengthen one another. Yan. Mga kapatid, ang unang reason why we encourage one another ay para magpalakasan tayo. Okay? Sama-sama tayong lumakas at tumatag sa ating pananampalataya. Proverbs 27 verse 17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. One believer sharpens another believer. One child of God sharpens another child of God. Amen. Mga kapatid, this is the main reason why we go to church. Nasa church tayo para mag-aral ng salita ng Diyos at the same time para lumago, mag-mature at tumatag sa pananampalataya. Amen? Amen. That's why every Sunday we have our care group huddle. Amen? Sa ating huddle,
bukod sa mas napag-uusapan natin yung mga natutunan natin sa lessons, nakakapagkumustahan din tayo. Nagkukumustahan po ba kayo sa huddle ninyo? Amen. Diba? Nakakapag-share tayo ng mga pinagdaraanan natin. Diba? Nakakapag-share po ba ang lahat? Amen. Kung hindi man, time will come. Give them time. Huwag nating piliting mag-share. Darating din yung time na makakapag-share sila ng mga pinagdaraanan nila at darating din yung time na makakapag-share sila ng mga tagumpay nila. Amen? Amen. Nakapagbigay tayo ng encouragement sa ating mga kapatid. Diba? Nakikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay kasi nag-share sila. Kaya, we are encouraged by their testimonies. On the other hand, ganun din naman tayo, di ba? Nag-share natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya naman in return, nakakapag-encourage din tayo ng ating kapatiran. Amen? Amen. Tatanungin ko kayo, may natututunan po ba kayo sa mga nakakahadal ninyo? Amen. May natututunan po kayo sa nakakahadal ninyo? Amen. O kapatid, nadinig mo, may natututunan daw siya sa'yo. Amen? May natututunan siya sa'yo. Good job, kapatid. Sige nga, palakpakan mo ngayon sarili mo. Amen. You are an encourager. Na-encourage mo ang iyong mga kapatid. Kita niyo na ang reason why we have to join our Sunday huddle, di ba? Hindi lang naman nilagay dyan yan para humaba. Hindi lang naman dyan nilagay para hindi tayo lisaw-lisaw. May purpose yan. So we can further strengthen one another. Kaya sa mga hindi pa part ng care group, meron na po bang care group ang lahat? Amen. Meron pa po bang hindi part ng care group? Kung meron pa pong hindi part ng care group, I encourage you, sumali ka na. Sali ka sa care group. Kasi sa care group, you have the opportunity na makapag-encourage ng mga kapatid. And in return, ma-encourage ka din. Yan. Mayroon kang mga kapatid na handang tumulong sa'yo, handang palakasin ka, handang patatagin ang iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, we encourage everyone to please stay and join our care group huddle. Pero mamaya pa po, hindi pa po tayo tapos. Yan. This is a very effective way para tayo ay magpalakasan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. So number 2, why we should encourage one another. Number 2, to remind one another of God's promises. Yan. Hebrews chapter 10 verse 23 says, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Sino ba ang nangako? Ang Diyos, diba? He who promised is faithful. Pag ang Diyos nangako, siguradong magaganap. Amen? Kaya ano yung sabi natin yung hulang lesson natin? Maraming pangako ang Diyos. Anong gagawin? Hugutin mo. Amen? Naalala nyo yung huling lesson natin? Madaming pangako ang Diyos, hugutin mo. The Bible has a lot of promises and He who promised is faithful. Mga kapatid, bawat problema may katumbas na pangako. Amen? Amen. Kailangan mo lang alamin or minsan, kailangan lang ipaalala sa'yo. Kasi here's the problem. Kadalasan, kapag may problema, sobra nating iniisip yung problema. Sobra nating iniisip kung ano ba yung dapat nating gawing solusyon. Masyado tayong na-overwhelm ng problema to the point na nakakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos. Alam mo naman yung pangako eh. Tiwala ako sa 8 years na magkakasama tayo dito. Alam mo yung mga pangako. Minsan, nalilimutan mo lang kasi nakafocus ka sa problema. Masyado tayo na-overwhelm, nakafocus tayo sa big problem. 'Di ba? Hindi natin napapansin ang ating big God. 'Di ba? Kayang-kayang gawa ng paraan ang ating problema ng ating malaking Diyos. At dito na pumapasok ang ating mga kapatiran. Yes, maraming verses during our Sunday service. Amen? Madami ba tayong nasusulat na verses every Sunday? Amen. Madami po, madami. And yes, madami tayong nababasang verses sa ating daily devotion. Di ba? Minsan isang chapter, minsan kalahating chapter sa ating devotion. Pero gaya ng sabi natin last time,
hindi natin mako-cover ang buong Bible sa isang Sunday service. Hindi natin mababasa from Genesis to Revelations sa isang upuan. Sa isang upuan lang. Pero laging nandyan ang mga kapatid mo para paalalahanan ka pag ikaw ay nanghihina. Nandyan ang kapatid mo para ipaalala sa iyo na may pangako ang Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Kasi alam mo naman mamaya, tingnan mo. Mamaya, tingnan natin. Paalala natin sa sarili natin na alam naman natin yung mga pangako. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm here for you. Yan. Sa katabi naman, sa kabila naman, I'm here for you. Yan. Laging nandyan yung kapatid mo para paalalahanan ka kapag ikaw ay nanghihina. Nandyan ang kapatid mo para ipalala sa iyo na may pangako ang Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Sige nga, sabihin nga ulit sa katabi, I got you. Yan. Sa kabila, I got you. Yan. Yan. So, nasagot na natin ang what, di ba? What is encouragement? Ang kailangan natin encouragement ay Christian encouragement. Nasagot na rin natin ang why, di ba? Ngayon naman, sagutin natin ang how. How can we encourage one another? Bibigyan po kayo ng 3. Mabilis lang po ito. How to encourage one another. Number 1, be present. Sabihin nyo nga po, be present. Yan. One way to encourage our brethren is to be present. Umattend ka lang. Isa ka ng kalakasan. Amen? Amen. Naalala ko nga yung kwento. Merong isang batang babae. Pangalanan natin siyang Maria. Ayan. Si Maria, isang beses, umuwi na siya late galing school. Tapos, hulas na hulas. Pawis na pawis. Tapos, tinanong siya nung nanay niya. Sabi niya, oh, bakit pawis na pawis ka? Ang lapit lang naman ng school. Bakit parang ang dumi-dumi ng damit mo? Galing ka lang naman sa school. Diba? Sabi niya, yung kaibigan ko po kasi nasiraan ng bike. Sabi ng nanay niya, oh, anong ginawa mo? May alam ka ba sa bike? Sabi ni Maria, hindi po, Nay. Alam niyo naman po, wala po akong alam sa bike. Anong ginawa mo? Bakit late ka na umuwi? Nandun lang po ako. Sinamahan ko po siyang habang umiiyak siya. Tapos, naglakad kami at nagkwentuhan kami pa uwi. Mga kapatid, sometimes, all your brother or your sister needs is for you to be there. Diba? Kailangan lang niya ng kasama. Amen? Sometimes, all your brother or sister needs is just a company. Someone who will listen. Kaya po lagi nating sinasabi, malaking bagay ang presensya nyo sa bahay-sambahang ito. Amen? Amen. Mga kapatid, if you want to encourage your brother or your sister, let them know that you are here for them. Your presence means a lot. Ganon din naman ikaw, ba? Kung gusto mong ma-encourage ng mga kapatid mo, be there. Huwag kang mawawala. Kaya ito ang paalala sa James chapter 4, verse 8, letter A. Draw near to God and He will draw near to you. Yan. Draw near to God and He will draw near to you. Kasi ito yung kadalasang problema natin. Kapag may pinagdaraanan, hindi mo na mag-church. Di ba? Hindi mo na ako mag-church, may problema ako eh. Wrong. Sabihin mo sa katabi, mali yun. Mali yun, wrong. Kapag may problema ka, dapat lalo kang lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang Diyos. Amen. Brothers and sisters, yes, pwede kang puntahan ng mga care group mo, ng mga care leader mo sa bahay kapag nawala ka. Diba? Pag hindi ka naka-attend, yes, pwede ka puntahan. That's how they care for you. Pero that will not always be the case. Merong mga pagkakataon na kapag nawala ka, nawala din naman si brother, nawala din naman si sister, sila naman yung pinuntahan. Diba? Hindi ka ma-encourage ng kapatid mo kung wala ka naman dito. Hindi ka ma-encourage ng kapatid mo kung hindi ka naman sumasama sa Bible study, kung hindi ka man nakaka-attend sa church. Diba? You need to draw close to God. Diba? Kasi kung lalayo tayo sa Diyos, kapag may problema tayo, kanino pa tayo lalapit? Diba? Always draw near to God and He will draw near to you. At kapag ang Diyos malapit sa iyo, ang miracles malapit din sa iyo. Amen? Amen. Yan. So, draw close to God. Huwag mawawala. So,
Number two. Ayan. Number two, use the words of God. Yan. How to encourage one another. Una, be present. At pangalawa, use the words of God. Yan. Mga kapatid, I don't need to further elaborate this point. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The best way to encourage one another is to use the words of God. Yan. Tingnan natin, basa tayo ng ilang verses. Sige po, upo po tayo ng maayos. Simulan po natin sa maikli. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo lang. Simulan natin sa maikli. Luke 1 chapter 37, sabay-sabay nga po tayo. For with God, nothing will be impossible. Yeah. Next. I can do all things through Christ who strengthens me. Anong verse? Philippians 4:13. O, di ba? Alam niyo naman pala eh. O, next, naibigay ko to kanina. And we know that in all things, God works for the good of those who love. Yan. Of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28. Yan. 8:8. Yan, dadaan po natin. O, next, ito, familiar to. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. Sabay-sabay po tayo. By His wounds, you have been healed. O, anong verse yan? 1 Peter chapter 2, verse 24. Yan, tandaan po natin. O, next, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Next. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alam niyo po ba yan? Philippians 4:19, di ba? Hindi ka magkukulang. My God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. O, next. Yan. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, sabay-sabay, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5. Diba? Tandaan natin lahat. O, next. Eto, feeling ko tama tayong lahat. Next. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Psalms chapter 23 verse 1. Ayan. O, next. Eto, alam nyo to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Oh, alam naman pala natin eh. Diba? Oh, next, ito pa, isa, sabayan niyo po ako. For the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. Romans chapter 10 verse 11. Yan, tandaan natin yan. Amen? Next. Therefore, I tell you, sabay-sabay, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11:24. Yan. Meron din kasi sa ibang yan, 'di ba? Sa ibang book. So Mark 11:24. Oh, 'di ba? Ang dami mo palang alam na verses. O, na-remind ka ngayon, bakit lungkot na lungkot ka kapag may problema ka? Diba? Yan. Alam nyo pala, no? Alam nyo naman pala. So, walang verse yan. Kopyahin nyo. O kaya, sulat nyo yung mga verse na sinulat na. Sige nga, balikan natin ng mabilis. Pwede ba balik natin mula dun sa pinakaumpisa para sa pakinabang ng lahat? Yan. Luke 1:37, for with God, nothing will be impossible. Next, Philippians chapter 4, verse 13. Sulat niyo po, I can do all things through Christ who strengthens me. Next, Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Next, sulat niyo, importante ito. 1 Peter chapter 2, verse 24. Yung dulo na lang po. By His wounds, you have been healed. Magaling ka na. O, next, Philippians chapter 4, verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yan. Hebrews chapter 13, verse 5. Yung dulo, I will never leave you nor forsake you. Ayan. Psalms 23, verse 1, favorite natin. The Lord is my shepherd. I have
all that I need. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Romans 10:11, tandaan niyo po ito, 10:11, parang nagbibilang lang. For the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. Yeah. Next, Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Yan. Sa'yo na pala, believe lang. Amen? Amen. Ilan lang yan sa verse na lagi nating binabanggit dito sa church. Amen? Siguro naman, sa 8 years, kung hindi mo man tanda yung specific verse, tanda mo yung message. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan yan. Panghawakan natin. Kapag nagka-problema, hanap sa baul. Ano nga yung verse ko dito? May sakit ako, I am healed. Diba? Amen. Hindi ko alam kung saan kukunin ko yung pangkain bukas. Psalms 23:1. Diba? May prayer akong matindi. Ayan. Mark 11:24. Diba? Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Parang feeling mo, wala namang mangyayari. Romans 10:11. Whoever believes in Him will not be disappointed. Hindi ka madidisappoint kapag sa Diyos ka kumapit. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos alam. Jeremiah chapter 29 verse 11. Amen? Amen. Yan. Madaming pangako ang Diyos. Amen? Kailangan lang natin basahin, alamin, tandaan. At yung mga verse din naman na yan, yung mga usual nating naririnig sa huddle. Amen? Amen. 'Di ba? Pag sinabing, 'di ba sinasabi ng kapatid niya 'yan, 'di ba? Kapag meron kayong pinagdaraanan, hindi naman nila kayo sinasabihan ng kung ano-ano, 'di ba? Anong ginagamit nila? Word of God, 'di ba? You can do all things through Christ who strengthens you, brother, 'di ba? Our God will supply your needs, brother. The Lord is our shepherd, sister. We have everything that we need. Believe lang. Believe whatever you ask for in prayer and it will be yours. Amen. Amen. So that is why, di ba? Ang dami mo na palang alam na verses, kala mo John 3:16 lang. Hindi, madami ka nang alam. Kaya naman, alam ko, pag may pagsubok, nare-remind na tayo. Kayang-kaya mo yan. Bakit? Kasama mo ang Diyos sa laban. Amen? Amen. Mga kapatid, we don't need words of wisdom kapag ine-encourage natin ang ating kapatiran. Hindi na natin kailangan ng mga mabulaklak na salita. Diretsuhin mo na, ibigay mo na yung verse. Diba? You are healed, you are rich, you are victorious, you are more than conquerors, you are super blessed and happier than happy. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yan. All we need is God's word. And number 3, pinaka-importante sa lahat, pray for one another. Yeah. This is the reason kung bakit nandito tayo every Wednesday, di ba? And isa din sa importanteng part ng ating care group huddle. At the end, we pray for each other. Next, Ephesians chapter 6 verse 18, and pray in the Spirit in all occasions with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Yan, tayo yon. We are the Lord's people. Kaya, we will keep on praying para sa katabi mo, para sa nasa likod mo, para sa nasa harap mo, para sa buong sambahayan ng OCWMMI Pampanga. Amen? That is one way of us showing how much we care. Amen? We are a church that cares. Amen? By the way, last verse na po pala yan, so isulat nyo na para malagdagan ang ating encouragement. Yan. Pray for one another. Masarap ba sa feeling na pinagpa-pray kayo? Amen. And then, kapag, di ba, napapansin nyo ba, kapag pinagpa-pray kayo, meron pa rin words of God, di ba? Kine-claim na natin ang victory. By your wounds, you are healed, di ba? Kapag pinagpe-pray tayo ng kapatiran natin, pag pinagpe-pray tayo ng kapatiran natin, sinasabi din natin yung verses na, the Lord is my shepherd, we shall not lack, di ba? My God will supply all our needs. We can do everything through Christ, di ba? So, kapag ka pala may alam kang verse, marunong ka nang mag-encourage,
marunong ka na rin mag-pray para sa katabi mo. Amen? Amen. Kaya huwag tayong papayag na every Sunday, wala tayong maiuwi na verse. May baon na po ba tayong verse pag-uwi? Amen. Yan. Huwag tayong papayag na matatapos ang Sunday, wala tayong baong verse. Yan. So why is it important to pray for each other? Kasi minsan, through prayers lang nakakahingi ng tulong sa inyo ang ating mga kapatid. Minsan hindi niya masabi ng diretso, pero when our brethren ask for prayer, nasasabi niya yung mga problema niya. Diba? And in a way, if we are blessed enough, makakatulong din naman tayo. Amen? And if we cannot help them physically, financially, emotionally, or whatnot, we can always pray for our brethren. Amen? Amen. Tanong, are you willing to pray for each other? Amen. Yeah. Ipag-pray po natin ang bawat isa. Kaya every end of the huddle or every time nakakamustahin niyo yung mga kapatiran, meron ka bang prayer request? Yan. Di ba? Napakasarap pakinggan, napakasarap tanungin kung may prayer request ka ba. Bakit? Kasi ang kapatid mo cares for you. Amen. So, yan. So, quick recap lang po tayo. Balikan lang po natin ng mabilis. Una po nating diniscuss is why we should encourage one another. Number 1, to strengthen one another para magpalakasan. Number 2 is to remind one another of God's promises. And next, tatlong mabilis na pointers. How to encourage one another. Number 1, be present. Pasok ka lang, attend ka lang. Number 2, use the words of God. Kaya huwag papayag na walang maiuwi na verse. And number 3, praying for one another. Yan, mga kapatid, if we do these things, diba, we will be a church full of encouragement. At kapag ang lahat ng tao sa church ay fully encouraged, lahat matatag na maglilingkod sa Diyos. At kapag lahat matatag na naglilingkod sa Diyos, matutuwa ang ating Diyos. Sobrang masaya ang Diyos. At kapag ang Diyos natuwa sa atin, sigurado ang blessings dadaloy sa atin at sa ating sambahayan. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yeah. Kaya ano po ang ating Macarius Challenge? Next, our challenge is encourage one another daily. Amen? Daily, araw-araw. Kung may time ka para i-chat ang katabi mo, kamustahin mo, i-encourage mo. Kung may time ka para sendan ng verse of encouragement ang kapatid mo, sendan mo. Yung napicturan mo ngayon, i-share mo sa kanya. 'Di ba? Kung may time ka para ipag-pray ang kapatid mo, ipag-pray mo. Let us encourage one another daily. Hallelujah. Let's pray, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa aming natutunan sa araw na ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil nalaman namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa, Panginoon. Hindi lang kami dumaranas yung mga problema, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na lagi ka namin kasama, Panginoon. Alam namin na napagtagumpayan mo na lahat ng bagay dito sa mundo at dahil kasama ka namin, Panginoon, kaya din namin pagtagumpayan lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. Kaya ano man po ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, ano man ang aming mga problema, ano man ang aming mga prayers, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ang mga pinagdaraanan namin ay magiging ayos na, ang problema namin may solusyon na, ang mga prayers namin may sagot na. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na handang mag-encourage sa aming kapatiran, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng katatagan, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, nang sa ganon, ma-lift up nila ang spirit, Panginoon, ng mga kapatid namin na nanghihina, Panginoon. Let them be an encouragement to others, Panginoon. And Lord God, we pray din, Panginoon, sa mga time na kami ay nanghihina, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kapatid na mag-encourage sa amin, Panginoon, para kami sabay-sabay na lumakad na matatag sa pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na binibigay niyo sa amin, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ito ay parte ng iyong magandang plano para sa amin, Panginoon. Lord God, hindi na kami magreklamo, Panginoon. Sa halip, Panginoon, ay
haharapin namin ang pagsubok na ito ng kasama ka, Panginoon. Nang sa ganon, kami tumatag, Panginoon, at maging ready kami sa blessings and miracles na hinahanda mo sa aming buhay, Panginoon. Lord God, maging sa mga kapatid ko na ito, Panginoon, narito, Panginoon, na may pinagdaraanan, Panginoon. Lord God, hindi man po namin alam kung kailan ito maayos, kung kailan ito masosolusyonan. Ikaw, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon. And if it is your will and plan, Panginoon, na pag-uwi nila sa bahay ay wala na ito, may solusyon na ito, Panginoon, then it will be done, Panginoon. Wala na silang iniintindi, wala na silang problema, Panginoon. Ang kanilang mga prayers ay answered prayer na, Panginoon. Panginoon, meron na po silang financial blessings, Panginoon. Meron na po silang physical blessings. Magaling na po sila, Panginoon. Meron na po silang emotional blessings, Panginoon. Ano man, anxiety, daraanan nila, depression, Panginoon. Mako-conquer nila ito, Panginoon. And Lord God, meron na silang spiritual blessings, Panginoon. Matatag na sila nalalakad sa kanilang pananampalataya dahil, Panginoon, sa iyong mga pangako at sa paalala mo, nakasama ka namin sa bawat laban ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And lahat po, Panginoon, ng aming napag-aralan, Panginoon, nawa po'y maisabuhay namin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa mga powerful verses, Panginoon, na ipinaalala niyo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, hawak ito, hawak ang mga pangako mo, Panginoon. Lalakad kami sa buhay ng matatag. Kasama ka, kasama ang iyong mga pangako, kasama ang buong sambayan ng OCW MMI Pampanga. We will all grow mature in Christ, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Encourage one another daily. Again, being a Christian is a way of life.